Sawol Kyung. Hindi ko inakala magagawa mo yun. Anong sinasabi mo? May problema ba? Interesado ka rin kay Jeremy Khan, tama ba ako? Sinabi ko na sa'yo na lumalabas na kaming dalawa pero palihim mo pa rin siyang inaakit. At para tuluyan mo siyang maagaw sa akin, sinusubukan mong kunin ang loob ng mama niya? Ano? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ay, teka, kasawal to. Kailangan ko itong ibalik. Ang lakas naman ng loob mo ang gawin sa akin ng lalaking gusto ko. Alam mo naman na gusto ko siya, hindi ba? Pero ayaw mo pa rin tumigil sa pag-aligid sa kanya. Maniwala ka sa akin. Wala akong balak na agawin si Jeremy. Misunderstanding lang ang lahat dahil wala naman akong... Talaga? Palaging yan na lang ang sinasabi mo. Sa harap ng ibang tao, palagi ka na lang nagpapanggap na mabait at mapagkumbaba para maagaw mo ang dapat na sa akin. Alam mo ba kung anong pinaka-pinagsisisihan kong bagay sa lahat? Nagsisisi akong pumayag akong tumira ka sa bahay namin. Jessa! Totoo yun. Pinagsisisihan ko yun. Kung kaya ko lang ibalik ang oras, babalik ako sa nakaraan. At ayusin ko lahat. Sasabihin kong ayaw kitang makasama sa bahay para tapos na. Ba't ba ang laki ng galit mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo para magalit ka na ganyan? Kung hindi dahil sa'yo, naging mas maganda pa sana ang buhay ko kasama sina Papa. Kasalanan mo lahat. Nang dahil sa'yo naging miserable ang buhay ko. Kaya wala na akong ibang gusto kundi mawala ka sa buhay ko! Jessa! Bakit? Anong problema? Sabihin mo anong nangyayari. Sige na. Magsalita ka naman para matulungan kita. Hindi kita kailangan. Kaya mula ngayon, layuan mo na ako. Jessa! Ang lakas naman ang loob niya. Si Jessa, ganun ba talaga siya? Meron po bang tao dyan? Ito ang bahay ni Giyong Sawol, di ba? Sawol! Ako to, si May! Nandyan ka ba? Sawol, si May to. Si Mayju. Kapag nakita mo to, magkita tayo sa site ng Munshin Group. Hintayin kita doon. Miss na kita. Sana magkita na tayo, Sawol. Hindi totoo ang sinasabi mo. Pero matagal na siyang tumigil sa pagsusugal. Magsabi ka ng totoo. Gusto mo lang bigyan ka namin ng pera, di ba? Wala kaming pera. At kailangan niyo akong patayin bago niyo makuha ang bahay namin. Sige na. Patayin mo kayo. Patayin mo na lang ako. Ayoko na. Taglamig na. Hindi tayo mabubuhay sa kalsada. Kasalanan mong lahat ng to. Dahil wala ka masyadong alam, nagpauto ka naman kay Papa. Kaya nakuha niya ang titulo ng bahay na to. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang titulo ng bahay? Magpapahamak tayong lahat ngayon dahil wala kang alam. Carla, patawad. Oo, inaamin ni Mamang mali ang ginawa niya. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Gusto ko ibalik mo si Papa dito para makuha natin ang titulo. Dahil kung hindi, kakalimutan ko na lang na ikaw ang nanay ko. Carla! Carla! Kasalanan mo na ang nangyayari sa akin ngayon! Kasalanan mo! Puro na lang kamalasan na dinadala mo sa buhay ko! Kahit anong mangyari ang kabuhay ko, sa bahay namin na hindi ko nakikita ka sa Ayusin ko to. Ayoko na! Mister, sige na po. Sabihin niyo kung nasan siya. Siguro naman alam niyo kung nasan ang asawa ko. Sige na, pakiusap. Nagmamakaawa ako. Kailangan ko pong malaman kung nasan ang asawa ko. Malamig ngayon, kaya hindi kami pwedeng tumira sa kalsada. Nakiusap ako sa inyo kung nasan ang asawa ko. Sige na. Lumabas ka na! Ano ba? Lumabas na! Huwag mo akong hawakan! Manong, sandali lang. Kilala niyo ba si Nelson? Excuse mo, kilala niyo ba si Nelson? Kilala niyo ba siya? Kilala niyo ba si Nelson? Teka, sandali! Sabihan ko na naman naman! Sige na, tulungan niyo ako. Kailangan ko pong Umalis ka na makita sa ang bahay asawa ko. ko. Ito na yung appraisal. Hindi nga ako nagkamali. Mataas ang value ng painting. Hindi ordinaryo yung pagkagawa ron. Siya nga pala sir, tapos na po yung investigasyon ko kay Sawol Gyung.
Sawal Gyum. Gyum Beat Orphanage? Nanggaling din si Sawal Gyum sa lugar na yon? Opo, nung nasira yung ampunan, inampun po siya ni Roman O at pinalaki sa bahay niya. Legally adopted po siya, pero itinuturing siyang parang tunay na anak. Hindi nga siya makapagtayo ng maayos na bahay eh. Tapos kung sino pang inaampun niya sa bahay niya. Talagang pinapatawa ako nung si Roman. Kilala ko to. Anak siya nung kaklase ko. Sa tingin ko, nagmana siya sa mama niya. May problema ba? Ang babaeng to. Siya pala ang asawa ni Romano. Si Daisy. Nasaan siya? Pakabusog kayo. Tulad ng hiling niyo, iiwan ko to sa isang lugar na maraming makakakita. At kapag nabawi na ni Sawal ang kumpanya mula sa walang hilyo, ibabalik ko ang painting na to sa lobby ng Bogium Group Building. Maghintay lang kayo dahil malapit na ang araw na yun. Sige. Hindi ako sumasang-ayon na baguhin ang design. Sundin niyo na lang ang dating plano natin. Papa? At ikaw naman, Sawan, hindi ka pwedeng pumunta sa construction site. Pangako po, magiging mas maingat na ako ngayon. Hindi pa ba sapat sa'yo yung mga aksidenteng nangyari dati? Ayoko na maulit yun. President? Ayoko na! Wala ako sa ginagawa niya! Bakit ayaw niyong gawin ang suggestion ko? Ayun ang mas magandang design! Pero tama naman ang sinabi ni Tito. Kung gusto mo, hayaan kitang pumunta sa construction site. Pero may hihilingin akong kapalit. Ipinadala pa nila ako sa Spain para mag-aral. Pero para sa yun kung hindi niya susundin ang gusto ko? Ako pa rin ang in charge sa buong project na to. Kaya ang gusto ko ang masusunod dito. Sige na po, sir. Maawa na kayo. Kagugutom ang mga anak ko pag di niyo ko tinanggap. Pero base sa report na natanggap ko, hindi ka rin maaasahan sa trabaho mo. Sana binigyan niyo ako ng pagkakataon na magpaliwanag bago niyo ko tinanggal. Alam niyo bang ilang taon na akong regular sa kumpanya niyo? O sige, Charisse. Tatawagan na lang kita mamaya. Oh, honey. Ba't ang aga mong umuwi ngayon? May sakit ka ba? Sagutin mo na lang to. May nakapagsabi sa akin na best friend mo ang asawa ni Roman. Totoo ba yun? Di ba ipinakilala mo na siya sa akin? At kasama niya pa si Sawal Gyum dun sa reunion niyo? Yun ba yung asawa ni Roman? Sagot. Bakit tinago mo sa akin ang tungkol dun? Hindi mo man lang nabanggit sa akin na best friend mo pala ang napangasawa ng ex mo. Mali ka. Dahil hindi ko yun inilihim sa'yo. Tama, si Cristel nga ang best friend ko. Pero kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo yon? Napakagaling mo talaga manlimlang ng mga tao. Okay, tingin mo ano kaya mangyayari kapag nalaman ng kaibigan mo na ex mo ang asawa niya? Magagalit ba siya? Huwag mong sabihin sa kanya. Miguel, yun na lang ang hiling ko bilang asawa mo. Bakit ko gagawin yun? Nag-aalala ka ba kayo? At sa mangyayari sa kanila? Huwag mong sabihin natatakot kang masira ang pamilya niya. Walang alam si Cristel sa amin ni Roman. Kaya wala nang dahilan para sabihin mo sa kanya ang naging relasyon namin. 20 years na ang lumipas, Miguel. Roman! Hanggang ngayon ba? May gusto ka pa rin sa kanya? Ano ba problema niya? Pag dinadalaw niya, ang puntod ng mama mo, huwag mo itatanggi sa akin na wala ka na nararamdaman para sa kanya dahil hindi na nakikita ko sa'yo! Si Roman, dumadalaw lang siya doon para magbigay ng respeto para sa papa ko. Wala akong pakialam! Tumigil ka na! Dahil sinira mo ang pagtitiwala ko sa'yo, wala ka talagang kwenta! Hindi na ako magtataka kapag nalaman ko may masama kang pinabalak sa akin dahil gusto mo na makaganti sa akin. Huli ka na! Kaya mag-isa siyang kumakain. Wala ba siyang kaibigan?
Medyo late na pala. Manang, excuse me po. Pasensya na po. Pwede bang humingi pa ako ng ginisang singkamas? Ang sarap po kasi. Naku, pasensya ka na. Mahal kasi ang singkamas ngayon. Ah, ganun po ba? Kung ganun, pwede po ba ako humingi na lang ng sitaw? Kahit na isang piraso lang po. Bigyan mo siya. Naku, pasensya ka na. Naisahog ko na kasi yung sitaw dun sa niluluto ko ngayon. Wala nang natira. Ah, ganun po ba? Salamat na lang. Parang magkano? Sandali lang! Ano ba itong lugar na to? Magbabayad naman siya eh. Kunting sintaw lang naman ang hinihingi niya. Oo, may-ari nito. Tapos sa akin ang matandang yan. O-order ka na ba? Kilala mo ba ako? Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. May iba ko. May hihilingin pala ako sa inyo. Yung babae ron. Dapat bigyan nyo na lang siya kapag may hinihiling siya sa inyo, ha? Yung singkamas, bigyan nyo siya. Pati na rin yung sitaw. Ano? Manang, ano po yan? Tapos na po akong kumain. Sige pa, kumain ka pa hanggat gusto mo. Sige, kain lang. Dali, ubusin mo na yan. Ubusin mo. Alam mo, kasi yung lalaki nakaupo doon. Dolo, alam mo ba, nagbayad siya ng malaki. Basta raw, ibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Ha? Oh? Aba, nasa na yun? Ha? Sino po yung tinutukoy niyo? Ay, kamote! Jeremy Kang? Saan galing ang motor mo? Palibhasa, marami kang pera kaya gastos ka na lang naggastos. Dali, sakay na. Sobrang bilis ng motor na to. Kaya kumapit ka mabuti sa akin. Vroom! Interesado ka rin kay Jeremy Kang, tama ba ako? Alam mo naman na gusto ko siya, hindi ba? Pero ayaw mo pa rin tumigil sa pag-aligid sa kanya. Hoy, Jeremy Kang. Lumalabas kayo ni Jessa, di ba? Pero bakit nasunod ka ng sunod sa akin? Sinabi ni Jessa yun? Lumalabas daw kami dalawa? Huh, hindi totoo yun. Dahil wala naman ako interes sa babaeng yun. Hindi mahalaga sa akin kung gusto mo siya o hindi. Dahil wala akong pakialam. Basta tigilan mo ng pagsunod sa akin. Dahil iba ako sa'yo. Hindi ako ipinanganak sa mayamang pamilya. Hoy! Teka, saan ka pupunta? Ayaw mo sumakay? Sa Walyum! Ba't ayaw mo start? Ano ba? Huwag mo akong ginugulat! Hoy! Mag-start ka na! Bad trip! Pero sa oras na pumalpak ka ulit, tatanggalin kita sa trabaho. Ito ang bagong blueprint na susundin nyo. Simulan mo na. Dapat tapos na yun mamaya. Ano? Gusto mong gawing glass balcony yun? Seryoso ka ba sa pinagagawa mo? Mapanganib ang gusto niyong mangyari? Hindi ka pinayagan ni President na gawin to, no? Delikado kasi yung design mo eh. Hindi ko gagawin yan. Ako ang manager ng buong site, kaya ang utos ko ang masusunod dito. Sige, huwag kang sumunod sa utos ko kung gusto mo matanggal ka sa trabaho. Pero paano kung may mangyari aksidente? Ang kulit talaga niya. Teka, ano ba sinasabi ko? Siya naman ang mananagot kapag may nangyari. Kaya ayos lang nagawin ko to. Kaysa naman tanggalin na naman niya ako sa trabaho ko. Eto na. Simple lang naman to. Okay. Sisimulan ko na! Ito po ba si Chairman Miguel Kang? Ako po si Reporter Rick Walter mula sa Kyongbok Channel. Napatawag ako dahil kay Kim Yong-sik. Kim Yong-sik? Sino ba siya? At anong koneksyon niya sa akin? Ang sabi ni Mr. Kim, may kasalanan kayo sa pagguho ng ampunan. Ano pong masasabi niyo doon? Ang kriminal na yun. Huwag ka maniwala ron. Dahil sinungaling siya. Kung may tanong ka pa, tumawag sa PR department namin. Hindi na talaga ako natutuwa. At paano nalaman ng reporter na yun ang number ko? Chairman, sabi po nila, wala na si Yungsik sa bahay niya. Sa tingin ko nagtatago na siya ngayon. Ano? Di ba sabi ko bantayan niyo siya?
Paano kung nagsalita siya? Sigurado malaking gulo yun para sa akin! Ano ba to? Hindi tama itong kutob ko. Tawagan mo ngayon si Jessa ko. Kailangan ko siya makausap. Opo, Chairman. Binabaan niya po ako, sir. Mukhang iniiwasan na niya kayo. Ay! Alamin mo kung nasan siya ngayon. Sa opisina o construction site, hanapin niyo siya. Kailangan ko siya makausap. Bilis! Miguel ka. Oras na para magdusa ka. Wala na akong choice kundi gawin to. Kapag nalaman na nila ang tungkol kay Sawol, siguradong paaalisin na ako sa bahay. Si Jeremy na lang ang pag-asa ko. Kaya kailangan kong makumbinsi si Miguel Kang. Saan naman kaya pupunta si Miguel? Kailangan ko mag-ingat. Hindi pwedeng madamay si Cristel. May, hinahanap mo ba si Manager Jung? Oo. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Nasa site siya ng Yungshin Group ngayon, pero baka paalis na siya ron. Maraming salamat po. Salamat talaga. Sawol, makiusap po kung aalis dyan. Manager Gyung, alis na kami. Sige, ingat po kayo. Bukas po ulit. Sige po. Mama, bakit po? Sawol, kababalik ko lang sa bahay. May note dito para sa'yo. Galing kay May. May Ju. Tama ba? Mama, uuwi na po ako dyan para makita ko ang sulat niya. Alam ko ang handwriting niya. Pero tapos ka na ba sa trabaho mo? Hindi pa. Babalikan ko na lang po. Kailangan ko kasi makita yan. Sige po. Ay, nagulat naman ako naman. Ano kayang nangyari? Ba't umalis si Sawol nang hindi naglilinis doon? Hindi kaya... Huwag mong sabihin magkikita sila ni May ngayon. Si May nga ito. Dahil ganito po ang handwriting niya. Sawol, si May ito. Si May Ju. Kapag nakita mo to, magkita tayo sa site ng Yungshin Group. Hintayin kita doon. Miss na kita. Sana magkita na tayo, Sawol. Sa construction site ng Yungshin Group. Si May, nandun po siya sa construction site. Alam mo, isa yan sa pinagtataka ko. Paano niya nalaman na doon ka nagtatrabaho? Mama, kailangan ko pong bumalik doon. Baka nandun pa si May. Anong ginagawa ng isang chairman sa construction site ng isang maliit na company? May mahalaga ka bang pinuntahan dito? Nabalitaan kong pumunta ka sa bahay namin kaninang umaga at may dala ka pang regalo. Tingin mo ba may makukuha ka ro para maging matagumpay ang plano mo na sirain ako? Jessa, ano ba talagang pinaplano mo? Kung gusto lang kitang sirain, dapat matagal ko nang ginawa ang bagay na yun sa'yo. Nga! May matibay na akong ebidensya na pwedeng magdiin sa'yo sa pagsira ng ampunan. Pero hindi ko inilabas yun. Naisip ko, hindi ko magagawa yan sa pinakamamahal kong si Jeremy. Alam mo, hindi ko inasahan na may pakialam ka sa akin. Pero pasensya. Hindi pwede. Tigilan mo na ang paghahabol mo sa anak ko.
Ang sabi mo, hindi mo ako pipigilan na makuha si Jeremy. Ayun ang usapan natin. Sa tingin mo ba tatanggapin kita sa bahay ko? Nagkakamali ka dyan. Dahil wala akong balak na tumanggap ng isang ahas na pwedeng tumuklaw sa akin. Makinig ka. Jessa Gyum. Sa tingin mo ba hindi ko malalamang anak ni Director Gyum? Kaya wala kang karapatang pagbantaan ako! Kung ako ang tatanungin, ikaw ang walang karapatan na magbanta sa akin. Oo, naloko ko ng isang tao. Pero ikaw gumawa ka ng isang aksidente at pumatay ng maraming tao. Sa palagay mo, sino mas malala sa atin? Ano? Huwag ka nang tumanggi. Dahil nakita ko na ang sikreto mo. Si Mr. Kim Yum-sik, sigurado kung pamilyar ka sa kanya. Kung may dapat sisingin, sa pagkagiba ng ampunan, si Miguel Gang yun. May children's day sila. At darating daw ang asawa ng presidente. Kaya kahit umuulan, pinagtrabaho niya kami. Akin yan! Ano ba? Hoy! Bitiwan mo yan! Akin na to! Tama ako. Ikaw nga ang tunay na anak ng direktor ng ampunan. Tama nga ang lahat ng mga naaalala ko. Ay, May, Ay, naku. Sumasakit na talaga ang ulo ko sa mga batang to. Ay, miss. Akin na yan. Huwag ka lalapit sa akin! Kriminal ka! Kung ikukumpara ka kay Jessa, sobra-sobra pa ang kasamaan mo! Sasabihin ko sa lahat na ikaw may kasalanan kung bakit nasira ang ampunan na tinitirhan namin! Kasalanan mo kung bakit namatay si Director Gyum at lahat ng mga bata namatay dun sa ampunan! ito. Ebidensya to laban sa'yo, di ba? Samuel. Teka, bakit gano'n? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Mga sugod na. Manahimik ka nga dyan! Ano? Ay, ikaw? Bastos ka. Ang bata-bata mo ba, ganyan ka na makipag-usap sa akin? Minahon nga mo naman. Hindi mabuti na napapagabag tayo sa mga ganun. Sige na, balik mo na sa akin yan. Huwag ka lalapit sa akin. Umalis ka sa harapan ko! Alam mo bang marami na akong pinakitungo ang mahihingay na batang katulad mo, ha? Kung gusto mo bang mabuhay, balik mo sa akin yan! Itiwan mo ako! Itiwan mo ako! Hayop ka! Itiwan mo sa akin! Ah! Ay! Wisit ka bata ka! Masakit yun! Medyo! 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 Gumising ka! Buksan mo ang mata mo! Bakit ka rin sa labas? Ano ba yung nangyayari ka sa ano? Asawa ko ba yan? Lisa! 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 Ano nangyari? Ha? Lisa, gumising ka! Buksan mo mata mo! Ah! Isa! Isa, gumising ka! Isa! Ang gagawin natin? Wala siyang malay! May! Pwese, tumawag ka sa 911. Dali na! Tumawag ka na ng ambulansya! Dali! Ano bang ginagawa mo? Tumawag ka na ng ambulansya, bilis! Isa, gumising ka na! Isa! 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 Gumising ka na!
nangyari yun dahil sa pinalitan kong design? Huwag mong palitan ang basic design para hindi ka maka-aksidente, maliwanag. Dahil kapag pinalitan mo yun ng basta-basta, hindi yun magiging ligtas. Gusto mong gawin kong glass balcony yun? Seryoso ka ba sa pinagagawa mo? Hindi ka pinayagan ni President na gawin to, no? Delikado kasi ang design mo. Lumising ka sa katotohanan. Malamang may iba pang paraan. Kapag nalaman ng mga taong ginawa ko, wala na akong pag-asa kay Jeremy Kang, kay Papa, at sa pagiging arkitekto ko. President Kang, hindi kayo pwedeng makita rito, kaya please, umalis na kayo ngayon din. Ako na po ang bahala rito, President. Nakita mo naman. Aksidente yon. Kaya please, wala ko rito ngayon. Maliwanag. Isa! Tumawag ka na ambulansya! Dalihan mo! Isa! 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 Sa Wagyu. Pabihira! Emergency nga, ba't ang tagal nilang dumating? Ay, Diyos ko, namabaliw na ako dito! May nangyari ba sa loob? May nasaktan ba? May nahulog mula doon sa taas. Dahil, tinibag yung dingding. Tuloy, may nahulog. Si team leader o talaga. Team leader, oh. Oh! Dito po! Dito po! Dito po! Bilisan niyo! Bilisan niyo! Dito po! Bilis! Bilisan niyo naman! Bilisan niyo! Dito po! Bilis! Bilis! Bilisan niyo! Dito! 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 Teka, ba't nandito si Daisy? Bilisan niyo! Isa! Nandito na yung tulong! Bilis! Bilis! Gumising ka na! Bilis! 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 Isa! Kapit na! Hello? Sino to? Ano? May emergency ako! Bakit hindi ako tumawag? Tumahimik ka. Pumunta ka rito sa office ngayon din. Team leader! Sigurado akong malalagot siya ngayon. Tingin mo, ililigtas kita? Ha? Hindi mo pa ba naririnig ang kasabihang masama ang abusado? Bilisan mo, tumuwi ka na rito. Sawon, ano bang nangyari dun sa loob? Hindi ba siya sasama sa atin? Go ba ang guardian niya? Oo. Pero may isa pang sasama sa atin. Masama ang lagay ng pasyente. Kailangan na nating umalis ngayon. Sabi ko sa'yo, delikado yun eh. Diba sinabi ko pwede may mamatay doon kapag tinibag yung dingding? Ha? Pwede ba huminahon ka muna dyan? Makinig ka sa sasabihin ko. Tingin mo makakalma ako kung may taong maaaring mamatay ngayon? Huwag kang masyadong emosyonal dyan, Nelson. Pwedeng mabago nito ang buhay at kinabukasan mo. Isa lang naman ang kailangan mong gawin. Kahit kailan, walang ganitong design maliwanag. At ito, ay isisisi natin kay Sawol Gyum. Paano mo nasasabi yan ng kalmado? Tingin mo isa akong halimaw? Pwede ba wala ka sa posisyon para sabihin sa akin yan, Nelson? Paano kung may mangyari sa'yo ngayon? Ano na mangyayari sa pamilya mo? Wala akong ginawang mali rito. Ikaw mismo ang nagpalit ng design. Nakalimutan mo na ba na anak ako ng CEO? Kapag may nangyari sa akin, masisira ang pangalan ng papa ko at babagsak ang kumpanyang ito. Kaya kapag nangyari yun sa tingin mo, makakatakas ka ng ganun-ganun lang.
mo muna to. Sigurado akong hindi ka lugi sa halatong yan. Naayos ng severance pay ni Isa Lee. Isa lang siyang tagalabas na napadaan sa construction site ng iba. Kapag lumabas ang balitang to, tapos na ang kumpanya natin. Pero alam mo, pwede akong magbigay ng malaking insurance, social security payment sa'yo. Ikaw na ang bahala kung anong pipiliin mo. Magkano ba ang matatanggap kong insurance? Itinadhana nga ito. Nagkakataon ko na mawalan kay Samuel habang buhay. Hindi ba nagtrabaho si Saul kanina rito? May pakinabang din pala ang walang kwentang araw nito. Emergency! Tubig kayo! Tubig kayo sabi! Medyo, gising ka na ba? Mabuti din ang lahat, okay? Ayoko sa uli mo tutulog. Narinig mo ba ako, medyo? I'm sorry. Hindi ko ako lagi magkikita tayo ng gano'n. Tawarin mo. Magpakatatag ka. Makakaligtas ka, okay? Miss na kita. Miss na kita, Samuel. Kailangan na siyang maoperahan. Bitiwan mo na ang kamay niya. Di ba? Hihintayin mo naman ako. Huwag mo na ulit. Bibitiwan ang kamay niya to. Bitiwan mo na siya, please. Sana naman, walang mangyaring masama sa kanya. Hello, Jessa. Bakit? Nasaan ka? Anong ginagawa mo, ha? Ha? Mama, anong meron? Ba't nandito sila? Samuel, ano bang gagawin natin? Anong gagawin natin sa problemang to? Huh? Samuel, pumunta ka na naman ba dito sa site? Kasi po, tatapusin ko sana yung plastering nito, pero... Tama na. Binalaan na kita noon, di ba? Ilang beses na kitang pinigilan pero sinuway mo ako. Naiintindihan mo ba ngayong may nalaglag na rito? Nalaglag ba si Major sa floor na to? Hindi ka pwede pumasok dito. Paano? Paano siya? Nangyari na ang lahat ng ito. Hindi ka na patatawarin kahit mag-deny ka pa. Lakasan mo ang loob mo, Jessa. Kailangan mo bantayan ang lugar mo. Kunin mo ang lahat ng CCTV sa area at ikaw nang bahalang dumispatcha sa mga yon.
Patahimikin mo lahat ng taong may alam na nagpunta ako sa site na yon, okay? Opo, Chairman. Sabihan mo rin lahat ng board members na may meeting tayo kaninang 8 a.m. Palabasin mong susunod ako pagkatapos kong bisitahin ang site sa Gangwondo. Yun din ang yung sasabihin sa pamilya ko. Opo, naintindihan ko. Ang tanging lusot ko lang yung taong kakausapin ko. Ayon sa statement ni Nelson Lim, ginagawa mo yung plastering work sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Bago mo pa natapos yung trabahong yon, umalis ka ron sa site. Tama ba ako, Miss? Oo, tama po kayo. Pero, sigurado ba kayong nahulog si Major sa site kung saan ako nagtatrabaho? Yun nga ang sinabi ko. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Yun na naging findings namin pagkatapos ng investigasyon. Sa site ng bagong tinatayong building ng Munshin Group, kung saan pinamamahalaan ng John B. Palace Architects ang construction nito, may investigasyon sa aksidenteng naganap. Ayon sa mga pulis, si Manager Cube ng John B. Palace. Ang nanang ko, tinulat mo ako. Hoy, gusto mo bakit patayin? Muntik na malaglag ang tinidor sa pako, no? Mama, ayos ka lang ba? Dinala na sa malapit na ospital ng biktima at kasalukuyang nagpapagaling matapos itong maoperahan. Sa ngayon, hindi pa nagkakamatay ang biktima. Teka, si Sawag yung ba yan? Lalabas na ako sandali. Ba't ba ganyan ang kinikilos niya? Parang yun yung site na pinuntahan niya para hanapin ang anak niya. May nangyari kaya doon sa anak niya. Ano? Nakabasag ka na naman. Binasag mo na nga lahat ng pinggan natin. Yan na lang ang natitira eh. Ang gusto mo mangyari ha? Malas ka nga naman. Ano ba? Hindi ko marunong mag-ingat. First time ko palang ginawa to mula nung pinanganak ako. Uy, Glenda! May masamang nangyari. Ay, Diyos ko. Yung nanay ni na Carla at Carlo. Na-aksidente kanina lang. Ano? Mama, nakatulog ka ba na maayos at mahimbing kagabi? Ay, nako. Siyempre. Hindi pa ba ako makakatulog ng maayos eh? Buong araw akong walang ginagawa. Hindi tulad ng iba dyan na buong gabing nasa labas at busy-busy sa mga bagay-bagay. Ba't bigla ka naman nagkaroon ng business trip sa Gangwondo site? Nangyari na lang bigla eh. Nag-file ng claim ang kumpanya. Kaya, ayun, nahirapan nga akong pakalmahin siya ng buong gabi. Mama, maliligo na muna ako bago ako Sige, umalis. sige. Teka, sandali. Anong nangyari dyan sa damit mo, ha? Ay, Diyos mio, saan ka ba nagpunta, ha? Paano mo ba siya inaalagaan? Hinahayaan mo ba siyang makisalamuha sa mga tao at pumasok sa opisina ng marumi ang damit at gula-gulanet, ha? Ba't ba nasira ang damit mo? Wala lang to, Mama. Sumapit lang ako kung saan sa trabaho. Wala naman siyang kasalanan dito. Sige, Mama. Ligo na ako. Konti na lang ang oras ko eh. Ay, nako, itong taong to. Para namang kakainin kong buhay ang asawa niya.